and said unto them, This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa opportunity na kami po pa noon ay mag-aral ng salita. Let your Holy Spirit speak within us, O God. I speak from without, you speak from within. Pangunahan mo rin po ang aming pastor sa kanyang pag-preach pa noon sa pag-minister sa amin, O God. Thank you, O Lord. All this we ask and pray. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated, please. So tonight, we will talk about this so sweet to trust in Jesus. Sabi po dyan, this so sweet to trust in Jesus. Lahat tayo, kung tatanungin ko po ngayong gabi, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Tama po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang dalahin, bigatin. Di ba? Maaaring hindi nakikita sa panlabas mong kaanyuan, pero alam mo may pinagdadaanan ka. Amen? Ngayong gabi, sa dami ng problemang meron ka, isa lang ang solusyon. Yun ang ating Panginoon. Amen? At ngayong gabi, pag-uusapan natin, gaano nga ba ka-sweet, katamis ang magtiwala sa Diyos. Amen? Sa lahat ng bagay, sabi nga, pwede kang magtiwala. Pero ngayong gabi, pag-uusapan natin, kung ilalagak mo ang tiwala mo sa Diyos, anong pwede mangyari sa'yo? Sabi nga natin, lagi natin tanong, paano ako magiging katulad ni Kristo? Have you ever asked that question? Diba? How can I be like Jesus? What will happen kung ikaw ay manampalataya sa Diyos? Amen? What will happen kung lahat ng pangako niya, panampalatayaan mo? Amen? Marami pong pangako ang Diyos sa atin, tama po? At kung lahat yung paniniwalaan natin, sabi nga this evening, each and every one of us can be a living miracle. Sino dito kailangan ng miracle sa buhay niya? Ako kailangan ko po yan. Amen? Kaya nga tayo nagtitipon-tipon dito, tayo nananalangin. Every Wednesday, tayo po ay sama-sama nananalangin. Bakit? We want a miracle in our life eh. Tama po? Gusto natin magkaroon ng miracle sa buhay natin. Either relationship man yan, financially man yan, spiritually man yan. Diba? We want a miracle. Our church need a miracle. Amen? Kung paano nais natin na ang bawat upuang meron tayo mapuno ng mga tao. Diba? Kung titignan mo, kaya ba natin yun? That's something we need to ask God for. Will you believe God? Sabi nga, sa gabing ito, ang tanong sa iyo, will you believe God? Mananampalataya ka ba sa Diyos? Bakit? Bakit ka magtitiwala sa Diyos? O ang tanong, nagtitiwala ka na ba sa Diyos? Amen? Regardless of what will happen, sabi nga, dapat magtiwala ka sa Diyos. Regardless of the situation. Number one, behind the worst pain, there is a purpose. Naniwala ka doon? Ano mang pinagdadaanan mo, ano mang meron kang dalahin, tinanong ko kayo kanina kung lahat kayo may kanya-kanya kayong dalahin, sabi niyo oo. Sabi ng Panginoon, ano man yan, may purpose yan. May dahilan yan. Lahat na nangyayari sa'yo, may dahilan. Maaring hindi mo alam yung kasagutan kung bakit nangyayari. Tama? Marami sa buhay mo, hanggang ngayon, hindi mo pa alam bakit nangyayari to. Di ba? Bakit yung kailan nagtitiwala ako sa Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, naglilingkod ako sa Diyos, bakit ngayon nangyayari to? Tama? Natanong mo na ba yan? Lord, faithful naman ako sa iyo ah. Lord, nagbibigay naman ako sa iyo ah. Lord, inaalay ko naman yung buhay ko sa iyo. Bakit mangyayari sa akin to? You may not understand your pain right now. Or, maaaring hindi na dumating yung panahon kung kailan maiintindihan mo yan. But trust me, lahat yan may kalooban ng Diyos. Amen? Lahat ng pinagdadaanan mo, may pahintulot ng Diyos. Diba? Ako, imagine mo, last Tuesday, galing ako sa school. Diba? Nag-minister ako.
Nag-follow up pa ako ng bisita. Nag-invite pa ako ng Tuesday. Di ba? Uuwi na lang ako. Naghihintay yung misis ko kasi uwi na siya. Ano, sabi niya, uwi ka na. Di ba? Kausap ko pa siya. Then pag uwi ko, wala na pala akong cellphone dala. Di ba? Pwede ako magreklamo, Lord, bakit naman? Nakita mo naman sa ako ginagamit yung phone. Di ba? Pang follow up ko yan, pang encourage ko yan. Pero nangyari. Kahit kanino pwede mangyari. Maaaring yun din yung tanong ni Preacher Victor, di ba? Nagdadrive ako eh. Nagpapagamit ako. Nagba-Bible study kami. Bakit ngayon pa nangyari to? Pero lahat yan pwede mangyari. Isa lang kahulugan yan, sabi niya, wala pong exempted sa Diyos eh. Tama? You may not understand why you are living that kind of life. Lord, bakit ganito yung buhay ko? Ba't ganito yung magulang ko? Ba't ganito yung katigas yung ulo ng anak ko? Maaaring hindi mo maintindihan eh, tama? Mga magulang, no? Lahat na ng klase ng strategy ginawa mo na. Lahat ng klase ng usap sa anak mo ginawa mo na. Di ba? Ang nililing mo lang mag-aral ka ng mabuti. Pero yung anak mo, parang wala naririnig. Tama? Maraming magsasabi, bakit hindi kayang sagutin ng Diyos to? Ba't hinahayaan ng Diyos? Akala ko ba makapangyarihan siya? Tama? Marami kang maririnig na ganyan sa paligid eh. Alam niyo po, kung lahat ng patungkol sa Diyos, mauunawaan mo, paano pa naging Diyos siya? Tama? Kung lahat ng bagay nangyayari sa buhay mo, kaya mong ipaliwanag, kaya mong bigyan ng kasagutan, ba't kakailanganin mo pang lumapit sa Kanya? Kaya nga may mga bagay siyang pinapahintulot na mangyari na walang kasagutan. Bakit? Dahil habang nangyayari yan, lalo kang lumalapit sa Diyos. Amen? Lalong lumalapit ka, yung relationship mo mas gumaganda. Diba? Many things will happen in your life that you may not understand in time or even in a lifetime. Imagine, ang Israel po, di ba? Nakita nila yung mga miracles ng Diyos eh. Right in front of their eyes, gumagawa ng miracle ang Diyos. Imagine, 40 years, walang palit-palit ng damit. Di ba? Walang palit-palit ng sapatos. As they grew, ganun din yung damit nila. Eh kami, hirap na kayo magpalit-palit ng damit eh. Tama? Pag lumalaki ka, ang hirap mo nang isuot. Yung dating damit mo sinusuot mo, hindi na kasya. Sa kanila, 40 years, walang ganun. Diba? Nakita nila kung paano ang Diyos kumilos, inating yung dagat. Nakita nila eh. And yet, they still disobey God. Diba? Buksan natin ang ating Bible sa Deuteronomy chapter 8, verses 2 and 3. Pakibasa nga po ng mga kababaihan, Deuteronomy chapter 8, verses 2 and 3. Ladies, ready na? Read. Amen. So, sabi po dyan, di ba, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this 40 years in the wilderness to humble thee. Kung titingnan nyo po, madali lang eh. Makakapasok na sana sila eh. Eh dahil matigas ang ulo nila, di ba, dinaan pa sila sa wilderness. Alam mo, in the same way, sabi nga, maganda plano ng Diyos sa'yo eh. Di ba? Last Sunday, sa Kingston, pinag-usapan namin yan, ang ganda ng plano ng Panginoon sa'yo. Pero dahil matigas ang ulo mo, hindi binibigay sa'yo. Maliit lang yun na e-enjoy mo. Why? Disobedience. Diba? Maganda yung nais ng Diyos. The reason why we have problems is for us to obey God or not. Alam mo ang kagandahan sa Diyos? Binibigyan ka niya, di ba, ng sarili mong pag-iisip to decide. Hindi niya i-force sa'yo yung isang bagay. Na dapat ako, di ba? Pero nais niya yun eh. Kaya di ba, bilang mga anak niya,
dapat sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Love God, trust Him, obey God in spite of circumstances. Kaya mo ba sabihin sa sarili mo yan? Lord, ano man mangyari sa buhay ko, ano man problema meron ako, maglilingkod ako. May kasama man ako, wala, magsusoul winning ako. This coming Sunday, sabi ni Pastor, bulagain natin siya. Gulatin natin siya. Baka magulat si Pastor, wala ka. Nakakagulat yun. Di ba? No, in a positive way. Di ba? Yung hindi mo pa nadadala, dalin mo. Alam mo ba yung, di ba sabi ko nga po, every time kami po, mga ushers, mas maganda yung nahihirapan kami sa namin papupuin eh. Why? Ibig sabihin, napupuno po tayo. At hindi kaya ni pastor lang yun, hindi kaya ng leader lang yun. Di ba? Dapat lahat tayo. Amen? Dapat lahat tayo kumikilos. Dapat tayo lahat nag-iimbita. Diba? Sabi ko nga sa district namin, di ba? Sino man pwede mong imbitahin, imbitahin mo na. Diba? Kasi bakit? Hindi mo alam kailan darating ang Diyos eh. Tama? Kailan nga kikilos? Diba? Yung pag wala ka ng lakas. Yung gusto mo mag-imbita pero wala ka ng kakayanan, di mo na kaya, binibitbit mo na yung sarili mo. Wag po. Young people, achievers, invite mo. Kung talaga, sabi nga, kung talagang magaling ka, pakita mo. Mag-akit po tayo ng kaluluwa. Amen? And this coming Saturday, if you're available, 8 to 12, meron po tayong seminar, training, for parang BIC po to. Approved by pastor na to, we coordinated with the trainer, na magtuturo sa atin para makapasok tayo sa mga school. Sabi nga ni pastor, lahat ng opportunity, pwede natin gamitin. Diba? Ang iniintay na lang namin, ikaw. Sama ka. Diba? Let's win souls. Let's bring people to God. John chapter 6 verse 5 and 6. Basahin naman ng mga kalalakihan. All the men, John chapter 6 verse 5 and 6. All the men, ready now, read. Jesus, they lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, said unto Philip, when shall we buy bread, that this may eat? And this is said to prove him, for he himself knew what he will do. Ang tanong, sa pinagdadaanan mo, sa problemang meron ka, will you solve this problem by faith or by flesh? Di ba minsan, meron kang ginagawa na sinusolve mo siya on your own. You're trying to get ahead of God. Diba? Instead of you asking God for help. Anong result? Mas lalo ka nahirapan. Tama? Si David went ahead of God's plan. Diba? Si Bathsheba, ibibigay naman ng Diyos sa kanya eh. Because of Solomon. Plano ng Panginoon yun eh. Hindi siya nakapaghintay. Ganon din po sa atin. Maraming bagay sa buhay natin, di ba, na ibibigay naman ng Diyos sa'yo eh. Nainip ka lang. Tama? Huminto ka lang. Jesus knew exactly what He will do. Naniniwala kayo, ang Diyos always have a perfect plan. Amen. Tama? Alam niya anong gagawin niya kay Ma'am Evasco. Ano yung purpose niya para sa kanya. Alam niya yun eh. Tama? Ang Diyos walang plan B, walang plan C. It's always a plan A. His timing is always perfect. Hindi po siya nalilate. Remember, yung time niya, yung pamamaraan niya, iba po sa atin. Tama? So, He gave us problem because God wants to prove us He will solve it by grace, by faith, or by flesh. Alam mo, hindi mo napansin, ba't paulit-ulit yung problema mo? Diba? Kasi, tinitingnan ng Diyos, paano mo si-solve yan? Diba? Ang problema, you're still trying to do it on your own. Wag po. Alam niyo, kahalagahan ng prayer meeting, you can always ask God.
in prayer. Di ba? Yung ilapit mo sa Kanya, ano man yung bigatin na meron ka. Tingnan niyo po to. Romans chapter 8, verse 28. This is a familiar verse, right? Romans 8:28. Alam natin itong lahat, di ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Alam po natin to. Amen? Tingnan natin yung verse 26 and 27. Sabi diyan, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verse 27, and he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit, because he make intercession for the saints according to the will of God. Dumarating na ba sa punto ng buhay mo that you're praying for something na dahil sa sobrang bigat, hindi mo na masabi. Ang nagagawa mo na lang, umiyak. Ang nagagawa mo na lang, lumuha sa Diyos. Alam mo ang kagandahan, may Holy Spirit. Amen? Yung Holy Spirit, siya yung lalapit sa Diyos. Alam niyo po, ito yung gusto niya ilapit, ito yung gusto niya ipanalangin. Siya po gumagawa sa atin nun. Diba? On times, hindi mo na kayang i-utter any words in your mouth. Sabi niya, ang Holy Spirit na ang bahala. You don't know how to react, but you know that there is a Holy Spirit within you. There is a God who is omniscient, powerful enough to help you. Alam mo ang Panginoon, He's so powerful. Diba? Kailangan mo lang i-appreciate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. God has a purpose. Just so imagine, why did God allow Peter to deny Him? Natanong mo na sa sarili mo yun. Ba't kaya hinayaan ng Diyos? Alam naman niya, i-deny siya ni Peter. Ba't hinayaan niya? You know why? To humble Peter. God wants to break us so God can use us. Alam mo minsan, di ba, bakit hinahayaan ng Diyos mangyari sa iyo yan? Para makita mo, uy, wait lang. Di ba? Ako nagbigay niyan, hindi ikaw. Kasi minsan akala mo, oh, successful na ako, maganda trabaho ko. Nakakalimutan mo sino yung dahilan kung bakit maganda trabaho mo. Amen? Minsan akala mo, uy, nangyayari to dahil sa akin. Nakakalimutan mo na lahat pala yan dahil lang sa Diyos. Di ba naalala mo, wala ka pang trabaho, lapit ka ng lapit sa Diyos. Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Di ba? Pag may trabaho na ako, i-honor kita. Yung binigay ng Diyos sa yung trabaho, hindi ka na makita. Di ba? Parang kabigatan na sa iyo ang manambahan. Kabigatan na sa iyo umati ng Bible study. Busy ako eh. Di ba? Ano sa tingin mo sa mga pumupunta dito? Hindi busy? Busy din yan. But they choose God. Amen? And tonight, I would like to congratulate everyone for choosing God. Pwede mo na sabihin, ay, hindi na muna ako ating prayer meeting. Marami naman hindi pumupunti. Tama? Imagine mo, lahat kaya mong gawin. Di ba? Pag meron kang mahalagang transaksyon, kaya mo i-adjust ang oras mo eh. Tama? Pag may ano ka sa trabaho, kaya mo i-move eh. Bakit para sa Diyos hindi mo magawa? Alam mo na, hindi naman nagbabago prayer meeting, 7 p.m. every Wednesday yan eh. Ba't di mo ma-adjust? Diba? Inaintindihan naman ng Panginoon eh. Kaya? Diba? So, not only that, we need to believe God because behind the worst pain, there's a purpose. But number 2, everything is precious. Everything is precious. Sabi nga, lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa Panginoon, magiging precious yan sa Panginoon. Every pain, every problems, shortcomings, once it's given to God, it would be so precious. Sabi niya, pag hawak na ng Diyos yan, sa Kanya na yan. Imagine Moses. Yung rod ni Moses is just a simple rod. Diba? Wala naman yan eh. Until Moses give it to God. And it becomes the rod of God.
Wherein ginamit ng Panginoon yan to make wonders. Sabi nga ng Luke chapter 6 verse 22 to 23, "Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and live for joy. For behold, your reward is great in heaven. For in that like manner did their father unto the prophets." So, dapat, pag tinignan ka ng tao, makita sa'yo, you're blessed by God. Amen? Nakikita ba ng ibang tao sa'yo yan? O ikaw yung tipo na, imagine, how we can attract yung mga unbelievers na, kumbaga, ma-attract sa simbahan, kung laging buong bibig mo, hindi magaganda. Tama? Tandaan po natin, people doesn't read Word of God. Hindi sila fan ng pagbabasa ng Word of God. Ikaw nga, member ka na ng church, matagal ka na member, hindi ka pa fan ng pagbabasa ng Word of God eh. How much more yung mga unbelievers? Pero ang pinaka-hilig nilang gawin, to read each other's lives. Yung buhay mo, binabasa po tayo, whether we like it or not, may mga nakatingin po sa atin. Amen? Ang nakita nila, ay, ganito pala si no? Ganito pala si Kyle pag sa school. Di ba? Tanong mo sarili mo, kung saan nag-aaral, nagtatrabaho, nakatira, nag-glorify mo ba ang Panginoon? Amen? Sabi nga, if the cross in your heart, you cannot worship success. Sabi nga, this is the will of God that you believe. That nail-pierced hand will always be there to bless you. Alam niyo po ang kagandahan sa Panginoon, lagi siya nandyan para sa'yo. Amen? Whatever the situation, nandyan ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9. Sabi ng Bible, "Unless I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Alam mo, si Paul, di ba, ilang beses niya tinanong ang Panginoon thrice. Lord, pwede bang tanggalin mo to? Your infirmities in my eyes. Tanggalin mo to, Lord. Pero ano sabi? My grace is sufficient for thee. Ano yung mga bagay na pinapanalangin, Lord, sana alisin mo to. Pero hindi naalis ang Diyos. Bakit? Baka ginagamit ng Diyos yan para makita mo yung biyaya niya. God will give you something better. My grace is sufficient for you. Ang sarap, no? Yung biyaya ng Diyos, sufficiente para sa lahat sa atin. Imagine, October na po. Patapos na po ang October. We're looking for November, December. Nung nag-start ang taon, na-imagine mo ba aabot ka ng ganito? Di ba ang worry mo ng January, kakayanin ko pa ba? Tama? Parang, pataas ang bilhin, kakayanin ko pa kaya? Kaya ko pa kayang pag-aralin yung anak ko? Kaya ko pa kayang, di ba? Imagine mo, October na po. And looking at all of you tonight, lahat naman tayo pinagpala ng Panginoon. Amen? Yung biyaya niya, sufficiente para sa lahat sa atin. Kaya nga, ba't ka mag-worry if you can trust God? Amen? Why worry if you can trust God? Alam niyo po, I really appreciate God's grace. Lalo higit ngayon. Diba? Sabi nga, since I surrender my life to God, napakabuti ng Diyos sa amin. Diba? Panag-usap nga kami ni Ma'am Ferry, sabi niya, "Sir," diba, inausap niya ako, "ito po yung magiging support mo." Sabi ko, "Wow, ang laki naman, Ma'am." Kasi in-expect namin, wala eh. Diba? Nag-usap na kami mag-asawa, sabi niya, wala naman kami in-expect eh. Kasi nga, it's a ministry. Diba? Kung compare ko yan siyempre sa salary before, malayo talaga. Pero sabi nga nila, sabi ni Ma'am Ferry sa one time, "Sir, na-enjoy mo ba yung ginagawa mo?" Kasi,
napansin namin, nagkabiruan, parang mas maaga ka umaalis, late ka umuwi. Sabi ko, napansin ko rin nga, ma'am eh. Nung ako sa dating work ko, ito ginagawa ko, okay na. 'Di ba? Makapagpahinga ako. Dito, parang alis ako sa bahay ng mga 5 or 6. Uwi ako minsan late na rin, 'di ba? Pero sabi ko nga, I enjoy. I enjoy learning, 'di ba? Sa mga supervisor namin. Enjoy talking with the kids, lahat ng staff. Yan nga po, every day talagang sabi ko, Lord, thank you. Yun ang laging prayer ko every time I woke up. Lord, thank you. Kasi for the past few months, yung biyaya lang ng Diyos yung pinangahawakan namin. Diba? Di naman kami nagugutom. Tama? Diba? Malulusog pa naman kami. Tama? Diba? Hindi naman kami, diba? We have a lot of things to thank God for. Diba? And sabi ko nga nakapunta kami, wala kami pinapabayang mga Bible studies. Diba? So, in everything, we should thank God. Alam ko, ganyan po ang bawat isa sa atin. May pinagdadaanan ka, may pain ka, may sugat ka, but that pain, pag nilapit mo sa Panginoon, it will be precious to Him. Because it bring you closer to God. Diba? Ano yung mga bagay na nagpapalapit sa iyo sa Diyos? Amen? Ano yung mga bagay na dahil dyan, sobrang lapit? Diba? Sabi nga ni Pastor lagi, you will never understand how great a healer God is hanggang hindi ka nagkakasakit. Amen? At ang Panginoon ang kikilos sa'yo. Therefore, sabi nga, therefore I take pleasure in infirmity, sabi ni Paul, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Alam niyo, yun ang kalakasan natin. Diba? Not in our physical bodies, not only on what we can do, but what God can do for us. Di ba? Ako, na-excite ako what God will do for next year. Excite na ba kayo? Di ba? We will be having a new groups. It will be a challenging one. Di ba? Sabi nga namin last Wednesday, nag-meeting kami. Umabot kami na almost 12. Kasi bakit? Talagang binabalangkas namin lahat. Tinitingnan namin, ilang buwan namin pinag-uusapan. So whether we like it or not, sabi nga ni preacher rin there's always something na within you na siyempre mamimiss mo yung mga kasama mo. Part of it yan Pero ang kagandahan dyan, di ba, nagiging mas systematic yung gagawin natin. Di ba? Wala ka ng rason kung bakit hindi ka makapagdala ng bisita. Amen? Wala ka ng rason bakit hindi ka pwede magbunga. So, dahil sa lahat ng yan, sabi nga natin, yung pinagdadaanan mo, yung kabigatan mo, it will be God using that for you to be closer to Him. So, will you believe God? Number 1, behind the worst pain, there is a purpose. Number 2, everything is precious. And lastly, anything is possible. Kapag naniwala ka sa Diyos, anything is possible. Lahat po pwedeng gawin ng Diyos. Sa Diyos, walang limit yan. Amen? Pag nilapit mo sa Diyos, kayang ibigay ng Panginoon yan. Amen? Yung property na pinagpe-pray natin, ibibigay ng Diyos yan in His own time. Pag yan yung will ng Panginoon sa atin. Property dyan, di ba? Itong mga bakanting upuan, pupunuin natin ng tao. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya nga, every Sunday, we're excited. Iba, imagine mo, ilang linggo na tayong nagsisimula na 9 o'clock? 3 linggo na. Kinakaya mo, di ba? Di ba? Kaya Kung gugustuhin mo lang talaga, kaya. Di ba? Imagine, ilang linggo nang puno yung ating auditorium. Amen? Lahat sa atin, hindi lang pang anniversary. Tama? Pwede natin gawin yan. Invite ka lang. Kung lahat tayo gagawin yung part natin, di ba? Pupunuin natin to pati mezzanine. Amen? This coming Sunday, masusubukan ulit tayo. Amen? Yan yung tinatawag nating happy pagod. Stop looking at yourself. Huwag mo i-magnify kung anong naabot mo o ano ka ngayon. Huwag. Look at God. Focus yourself to God. God knew that you will be a failure.
Sa tingin mo, hindi ba alam ng Diyos na papalpak ka? Alam niya yan eh. Alam niya magkakasala ka. Alam niya na you have nothing at all. Alam niya na sakitin ka. Alam niya na ito yung estado ng pamumuhay mo. Di ba? Kung titingnan niya natin, we don't deserve to be here tonight. But God made it. Why? The impossible will be possible if we only believe. Amen? Pag ikaw'y nanampalataya sa Diyos, kaya niyang gawin kahit ano. Amen? Why do we know it will happen? Because God is true to His Word. Alam mo, kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo kung gaano katotoo ang Diyos sa mga pangako niya. Ang kailangan mo na lang gawin, panampalataya. Diba? Ikahapit to sa buhay mo. God's specialty is to do the impossible. Lahat ng imposible, isipin mo na, ibigay mo sa Diyos. Little faith, I know you can, but I doubt it. Diba, tingnan mo sa Bible, ang Panginoon gagamit siya ng mga tao na very impossible, tama? Yung hindi mo imagine na mangyayari. Diba? Isipin si David, tinalo niya si Goliath because of the help of God. Sabi nga, I know you can and I know you will. What is impossible can be possible. We don't understand, but I love, diba, God wants us to love Him and serve Him more. Magto 2024 na po. Ano mang yung hindi mo nagawa, diba? Meron kang ilang buwan pa para gawin. Amen? Pero ang kagandahan dyan, nandyan ang tulong ng Diyos. Diba? Huwag mo na isipin, Lord, ito lang ako eh. Huwag po. Isipin mo, anong pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Ako po, I will be more than excited kung ano pa yung hinahanda ng Panginoon para sa atin lahat as a church. Sabi nga ng John 16:23, and in that day, you shall ask of nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Verse 24, hereto have you asked nothing in my name, ask, and you shall receive, that your joy may be full. At that day you shall ask in my name, and I say not unto you, that I will pray the Father for you, for the Father Himself loveth you, because ye have loved me, and ye have believed that I come out from God. Sabi nga, ang mahalaga ngayong gabi po, mahalin mo ang Panginoon. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Tell God you love Him and you trust God, especially in the midst of your pain. Ano man pinagdadaanan mo, ano man yung problema mo, kakulangan mo, ibigay mo lahat sa Diyos. Amen? Let's give it all to God. Before I close, I remember a story about sa isang mag-inang isda. Sabi nung anak sa kanyang nanay, Nay, nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig. Imagine isda sila. Sabi nung nanay, Nak, buong buhay mo, nasa tubig ka. Ang kailangan mo lang gawin, kung gusto mong uminom, bukas mo yung bibig mo. Pag maliit ang bukas, maliit ang mainom mo. The more na lumalaki yung bibig mo, the more na malaki yung makukuha mong tubig. The same way, tayo po, under, di ba, the faithfulness of God. Nandiyan yung biyaya niya nakapalibot sa'yo. Ang inintay lang niya, pagtiwalaan mo siya. Amen? Nandiyan yung biyaya ng Diyos eh. Kailangan mo lang buksan yung puso mo at manampalataya ka sa Kanya. Na Lord, Ikaw bahala sa akin. Kaya ngayong gabi, saan mo nilalagak yung tiwala mo? Ilagak mo sa Diyos. Amen? So shall we all stand up please and let's pray? Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, O Lord, for your message. Thank you, Panginoon, sa aming pastor na inaalala, Panginoon, na aming kalagayan. And Lord, sa gabing ito, anumang problema, pasakit na meron kami, Lord, matuto kami magtiwala sa iyo. Matuto kaming ilagak yung tiwala namin sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Sa gabing ito, habang tayo'y nananalangin, if you see yourself
at nakita mo yung mga dalahin mo, why don't you give it to God this evening? Ibigay mo sa Diyos. Before natin matapos yung taon, for God to use you more, bakit hindi mo ilagak sa Panginoon yung pagtitiwala mo? If that's your prayer tonight, the altar is open. Bukas po ang ating altar. Dito mo ilapit. Huwag po dyan. Lapit natin sa altar. Ibig sabihin mo, Lord, medyo hindi ko kayang bitbitin to, hindi ko kaya to. I will start trusting. It's that your prayer tonight. Bigay po natin sa Panginoon.